from Eagle Eye. Kaya feel ko yun yung naging pagkakataon ng Gaon Gaming, bawiin na yung mga plays talaga na dapat nagsha-shine yung SGJ. And dahil nga hindi nabigyan ng ilaw si Yobib, it was now the opportunity for Jeprox to take over that Eagle Eye. And gaya nga nasabi ko pre, walang depensa, laban-laban kagad ang SPJ dito. With now 2 down for Gaon Gaming. Dito lamang sa port set number 2 na tayo mga kaibigan. One more game para sa Gaon Gaming para nga ma-2-0 na nga. Or will SGJ be able to force set number 3? Malalaman natin mamaya sa susunod na kabanata na SGJ versus Gaon Gaming na patuloy na nga naglalaban ngayon. Jump to get taken down by Skelar. Double kill na para sa kanya. Make it a triple for SGJ Skelar. Gaon Gaming wala nang nagawa kundi tignan yung mga bala patungo sa kanila ng mga bungo as SGJ clears everybody sa B-side. Wala nang tago-tago pa, talagang arangkada lang, dire-diretso lang at aabante lang. Pero Tino na naman, hindi na talaga matitinag. Talagang matino lang rin talaga yung mga naipapakita niya and jumps at this point. Tignan mo naman triple sniper setup sa gantong sistema. Parang ang hirap ngayon lumabas sa mapa kung ikaw ang side ng SGJ. Pero ngayon kasi may isip natin, wala na si Jam, so 2 snipers left para dito sa side ng Gaon Gaming. Okay. Gaon Gaming. This might just be a bad start for Gaon, pre. Masyado sila talagang nag-init ngayon. But now, what do you think will be the counter-attack here for Gaon Gaming? Pero dalawa na ngayon wala sa kanila, pre. Jefferson. Makikipag-sniper pa nga dito. Pero hindi, pre. Public conscious AK dito. Jeprox now get Yobib. And hindi na nga na-defensahan ni Jeprox dito yung top side. KSA, may pagkakataon para mapaslang si Jeprox. And now, SGJ. Fire restart, pre. Nagliliyab ngayon ang SGJ. Gaon Gaming. Hindi sila kagad nakapwesto. Nagdepensa man lang dahil sa aggression ng SGJ and 2-0 para sa kanila. Mabilis na pagbawi. Parang ganito lang din yung naging sitwasyon nila nung map number 1. We're in Gaon Gaming having the 2-0 advantage. Pero ngayon, baliktad ang mundo para sa kanila. SGJ naman daw ang magbibigay ng gantong strategy. And now, looking at it, paano pa ba natin pwedeng asahan ito para sa side ng Gaon Gaming? Kasi ang daming mga resources na nawala sa kanila nung round number 2. Pero kaya pa rin kaya makabawi at makakuha ng magandang comeback at this point for the round 3. Dahil lahat ng mga players halos ng GG ng Gaon Gaming is on to the B side ng ating mapa. Sana. Uy, LA attack. Jefferson, flash, at smoke lang ang puhunan dito. Patingin na nga rin ng ATM. Walang high-low setup na ginagawa ngayon ng Gaon Gaming. Pero makakarating na nga si Jeprox. Tulungan niya na nga ba si Jefferson? Hindi nag-pick agad si Jefferson. Hindi naging maganda yung bait. Jefferson hindi pa nga siya makakuha ng isa. KSA with a very clean triple kill. And this is indeed an SPJ map. Sakal na sakal ang Gaon Gaming. Wala nang silid na pwede pang puntahan. Nakakita ka na ba ng Gaon Gaming na na-corner? Napasta ngayon ng SCJ ang round na yon in no particular order. What an amazing play by SCJ. Napakaganda ng ginawa nila and overall performance once again para dito sa koponan ng SGJ. Pinapatunayan lang nila na sila ang nasa taas at kailangan nilang manatili sa itaas. Pero Gaon Gaming has the full capacity to shut down, to take down these players para sa side ng SGJ. Pero kailangan maganda yung timing, maganda yung execution kasi again, napakagandang opensa na ipoprovide sa atin ng SGJ and also the damage was given para dito kay Jeprox. 5v5. Gaon Gaming with no recorded casualty still. Kahit malalim yung gustong kwentuhan dito ni Jayton.
Alam mong delicates talaga, SCJ. Hindi na tinangkang labanan pa, sabay atras bigla. Lurk action kay Elvin, hindi alam ni Jeprox kasi nga nakayuko lang. Elvin, dinadahan-dahan yung stairs. Nakagawa na nga ng paraan para makapasok. Hindi alam, dinaga ngayon si Jeprox at wala man lang dinalang Bygone sa paligid. Tino gets jumps and Gaon Gaming with 2 down. Retake na naman sila na kulang-kulang ang tao. Mas lalo pang pinahirapan ni KLR. Si Tino nakikipaglaban na nga. At ngayon, pinipigilan niya si Jason. Makatawid man lang ng mid. Walang kaawa-awang pinaslang ng SGJ. Ang Gaon Gaming sa round na yun, flawlessly pre. 4-0 start for SGJ. Magandang simula ito para sa kanila. Sobrang flawless. Kumbaga, napaka-smooth. Smooth na smooth para dito sa side ng SGJ. At katulad na naman dito, mabilis na arangkada. Hold W na lang. Wala nang iisipin pa. Nandiyan na yung mga flashes na ibabato nila. Elvin ngayon nakakuha ng isa. Pero KSA hindi nalilingon dun sa may kaliwa. Dahil dire-diretso lang. Pero good information was given. Number advantage ngayon. Once again, para sa kupunan ng SGJ. Now, wala talaga. Napapalapit tayo sa di nating inaasahan, Aaron. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Nape-predict nyo ba kung ano ang pwede kong ma-predict? Guys, SPJ 5-0. Nakikita ko na to eh. Pero pwede pang pigilan ng Gaon Gaming ko. Jack na Jason. Dugoan na nga. Jason with a double kill. KLR may sagot kay Jefferson. Totoo nga ang malas ng mga caster, Aaron. Mananahimik na nga ako. Hindi ko na nga sasabihin pa kung ano yung nasa isip ko. Buti hindi ko sinabi. Ibig sabihin, hindi mangyayari. Buti na lang, hindi ko papanindigan yun! Ino nasa gilid! He gets Jack ban! But Elvin, duguan pa din pre. Napakahirap Tumatagas sa na yung gantong dugo sa katawan sitwasyon. niya eh. Etong si Elvin, magiging bayani nga ba para sa kupunan ng SGJ na ayaw nilang pahirapan at bigyan? Pero Jeprox kamuntikan pa na bigyan ng enough damage but still, 1 HP na lang din talaga si Elvin at hindi mo maiiwasan yung ganong sakuna para dito sa kanilang team. But still, 5-1 score, 4 round advantage para dito sa side ng SGJ Reborn. At ano pa kaya yung kayang ibigay dito na SGJ Reborn na casualties, knowing that they have the lead at enough pa yung rounds natin. We still have 3 rounds remaining para sa ating first half. And for Gaon Gaming, usually talaga no, tinatayuan nila yung CA. Pero it's just unorthodox for them na ipapadala nila si Jeprox pati si Jason dito sa connector, dito sa bridge. Pero si Jams mismo yung magbabantay ng under dito. Kaya kakaiba yung palagi ginagawa ng Gaon Gaming, pero iba na ngayon. Baka nababasa nila kung saan pwede umatake ngayon ng SGJ. And now Gaon Gaming with just a cover dito sa LA. Malalim na lason dito kay Jeprox. Hindi ito yung pwesto na kinasanayan talaga natin, pero possible na may pwede siyang mapaslang dito sa drop. Yun lang ang pinakamahirap. What? Jumps! Check PC! Jumps! Check that man's PC, pre! Tignan nyo! Inspectionin nyo! Grabe naman yung jumps! Bang klase yung ipinakita at pinakitang gila si Jump pero kamuntikan pa tumama pero ayun na nga. Tino hindi na nakapag-survive doon at eto na nga ba yung pagkatok na hindi na bubuksan muli ng SGJ Reborn. Gaon Gaming once again trying to get this match, trying to regain their momentum. Lahat na ay ginagawa pero slow and steady. Napakadaming grenades na ibinato dun sa may mid side. Pero for sure, Gaon Gaming, pag naging consistent pa sila dito sa ganitong playstyle, paano i-shutdown ng mga players ng SGJ, there is a big factor na mabigyan sila! Uy. Pino, papainitin muna ang paligid ngayon with Gaon Gaming. Just cruising over. Gusto nga lang naman nila makakuha ng pwesto pero napipigilan din kagad. Jason gets the kill. Pero ngayon, itatrabaho na ngayon ng Gaon Gaming ay yung tatlo nilang namayapang kasamahan dito. And Jeprox ang huling alay para sa panalo ng SDJ.
Gaon Gaming, still no consistent rounds for them. Wala pa ring atakeng malupit na pinapakita ang Gaon Gaming. Still not the default or still not the usual defensive lines na kinasanayan ngayon ng Gaon Gaming ang pinapakita sa atin ngayon. Pero malalim ang pwesto muna. Pero ngayon pre, pagkatapos nito mag-aangkara tayo. A patented map as well as to SPJ. Ngayon, ang kailangan isipin ng Gaon Gaming is motivation man lang. Jeffrax, i-overkill muna si KSA para makasiguro na nga. Pero ngayon, magiging 4v3. One more before we go to the second half. And now, Gaon Gaming, mananahimik na muna ulit ngayon. Pero mag-iingay naman ngayon ng SPJ dito sa LA. Jason, nalasunod si Elvin. Nandito lang sa likod. Hindi pa nga nila alam. Yopib gets the turnaround. Bigla na mga atras ngayon ng SGJ. Gaon Gaming, still fighting this 3v2. Try to get this revenge para sa side ng Gaon Gaming. Ang napakadaming purpose na nakikita natin sa isa't isa para sa side ng SGJ. Nandyan pa rin naman si Yobib and Tino. One of the players na kailangan mo rin talagang asahan on the side of SGJ Reborn. Clutchable moment para sa kanila pero definitely mas lamang pa rin kasi talaga yung potential na kayang-kaya ito ng Gaon Gaming. Kailangan lang ng proper timing, proper communication, and proper kill na kukunin nila. Tamang crossfire lang, tamang split lang ng kanilang mga vision na binabantayan. Pero, kaya ito, 20 seconds left. Pero what a play para kay Tino with a good flick with a 2K. At dito na nga ba, nakuha ulit nila. And SGJ Reborn with the number advantage na sana yun ng Gaon Gaming. Pero mas pinakitaan lang ng veteran skills ni Tino. Basic, comparing numbers lang yan pre. Ano ba ang mas nakakataas? 2 o 7. Lamang ang 7 dyan pre. And hindi lang yan basta numero para sa SGJ. Isa yung numero pre na napakalaki. Sa ultimong Gaon Gaming, aakitin pa nila lahat ng bundok. Tapos pagkarating nila sa taas, bababa pa ulit sila. Tapos aakit ulit sila para makuha at matabla na nga yung laban. Ganun kahirap sa Gaon Gaming ngayon, knowing na sila naman ngayon na atake. And SGJ, mainit-init ngayon si Tino pre. Aggressive sniper. Kanina ang pinakita ng SGJ doon sa blacklist na pwestuhan nga nila. And Tino was just not getting any kill. Yung kill na kinukuha niya talaga pre is important for SGJ to actually take over a specific site. And ngayon, ang kailangan na lang ngayon gawin ni Tino is to either smile at LA or mag-abang dito sa mid. Pero ang atake niya pre, sasamahan siya ni Elvin dito para sa high-low. At si Jumps nakikipag-testingan na nga dito. Pero makikita mo na SGJ, disiplina. Hindi sila makapag-start ng lurk dito sa mid. Ayaw mo kasing ganyan yung mangyari sa inyo. Kailangan mas maging systematic pa or mas maganda pa yung pwede nilang i-provide sa atin. Again, this is a good performance na showcase sa atin ng kupunan ng SGJ. Not like do sa map number 1 na sobrang hirap na hirap sila. This is a dominating match for them. Pero KSA mukhang napakagandang angle, napakagandang boost na yon para sa kanilang team. Pero unfortunately, Jack Ban with a good trade and all of the members ngayon ng GG nabubura sa mapa. 44, still running for Gaon Gaming to make a play. At mawawala na nga si KLR dito. And KSA and Yobib ang unang pupunta dito sa site. Parating pa lang si Tino. Magiging 3v2 nga. Pero ika-cut off nga ni Jason si Tino. Pre, delikado yan. Hindi natin malalaman kung ano ang pwede maging kalabasan nito. 21. And now Jason! He clears out A! And nasa kanya pa nga yung C4 na maligtad nga nila. Nagoyo nila si Yoki pati si KSA na ngayon. Kailangan na nga nila tumakbo dito at maglalaro pa nga sila ng retake. Yobi Ben KSA, iisa lang ang pwesto. Idodobol mo sila dito si Jam. Pero Jason hindi pa nagre-respond. And there goes Jefferson from a mile away. And now, Jams will be getting the last kill. Nice trap play by Jefferson and Jams to pick up the slack of Jason. Gaon Gaming 3-7. Malayo pa yung kailangan nilang ihayag dito, men. But now, SGJ, they still have a huge lead. Proper execution. Again, that's the big word para dito sa dalawang teams natin. At nananaig muli ang side ng SGJ Reborn. They want to push this
para dito sa ganitong sitwasyon. Pero again, Salvatore, hindi na 'to biro para sa SCJ Reborn kasi ibang klase rin talaga yung formation nila dito sa 4th map natin at again, gusto nilang i-forward, ayaw nilang makatikim ng pagkatalo, gusto nilang undefeated sila sa buong serye. Pero ngayon, makikita mo pa rin, KSA ngayon, disengage lang. Napakadami niyang nakita agad, pero Yobib dun sa may likuran, isa ang mawawala para sa side ng Gaon Gaming. Now, SGJ, 5v4. Tuloy pa rin ang tulak dito ng SGJ para mawala ang pagkakataon ng Gaon Gaming makapagtanim. Hindi nga nila mapipigilan ang pagtanim dito. KLR ang ganda laban doon sa house. Pero Yobib, it's a double case. I-clearing out Jason at ubos ang Gaon Gaming sa loob ng site. SGJ, sanay na sa retake at ganun lang kadali ginawa ng SGJ. Dumaan, pumatay, umalis. 3-8 scoreline in favor of SGJ. Isang problema ito para sa kanila. Kailangan nata nilang iwasan yung sakuna. And once again, para dito sa side ng SGJ. 2 rounds na lang ang kailangan nila ipanalo. Sunod-sunod na naman yung mga kills na makukuha on the side of Gaon Gaming. KLR ngayon, siya ang mabibiktima. Pero nandito pa rin naman si Elvin dun sa may itaas at makukuha niya si Jeff Prax. 1 for 1 para dito sa dalawang team. SGJ 4 versus 4. No, Jack Pan. Elvin knew better talaga, no? Nabantayan din kagad ni Elvin. And now, 1 minute and 43. Still counting for Gaon Gaming to make a push. Pero mapipigilan nga muna kagad ni Tino na focus lang sa goal. Masyadong mabilis ang pwestuhan dito ng Gaon Gaming. FPJ was just quick to punish. Wallbang dito. Spam lang. Sakaling may makuha silang pain dito. Man, grabe nga naman talaga kasi ang penetration ng M4 talaga sa pader, no? Mas masakit talaga. Kaya halos lahat sila, men, naka-AK lang. Jefferson gets Yobib. Pero tatlo pa din, men. Meron nga siyang impormasyon sa C4. Pero nandoon din naman sila Tino, pati si Elvin. Ako po, Yun napakahirap na, to. napakahirap talaga, men. 55 seconds. Paano niya didiskartehan to para kay Jefferson? 1v3. Na-hunt down na ngayon pero yung C4 questionable pa para dito sa side ng SGJ. Kung nasan nga ba nailapag. Pero Gaon Gaming, once na maisa-isa niya na mag-addition sa kanyang kamay, dahil si KSA yung first contact, pero iikot ata siya. Uy, iikot ata. Okay. 25. Okay, naikutan na nga ni Jefferson. Very tough task para sa kanya. It is still a challenge for Jefferson to even plant this. Pero ngayon naririnig niya na nga si Elvin. He gets the first kill. At narinig nga yung paa. Masyado nga daw maingay. Pero Tino, masyado namang malawak yung scope niya, pre. Jefferson tutumba. SGJ tatayo. 9-3. What a dominating run by SGJ dito sa fourth. Tatayo at wala nang uupo pa. Ayan ang magiging finishing play para sa kanilang team. And still, andito na naman tayo sa gantong laban na kung saan SGJ Reborn showing us a true talent para dito sa kanilang mga ginagawa. Pero si Tino, hindi na nila tinignan yung kilid. Pero syempre, 1 for 1 lang ang nawala. At mukhang naman pa sa positioning ang side ng Gaon Gaming. Aggressive plays here from Gaon Gaming. Pero ngayon, FPJ, wala na silang masyadong tao dito. Pero wait lang, KSA making the dream work para sa SGJ. Elvin and Yobib. Magkasama na nga ngayon, unti-unti na dito ang house. Nice pick by Yobib. At ginanon lang ng SGJ ang fourth. Ganun naman talaga dapat ang mangyayari pag SGJ ang pumili ng